Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang tagapagsalita at counsel ni Vice President Sara Duterte sa usapin ng impeachment. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines si Attorney Michael Poa. Welcome sa Bombo Network News. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po, Bombo Dennis at Bombo Jaira, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Kami ho'y napatawag ho sa inyo. Sinasabi kasi na ang impeachment case laban dito kay Vice President Sara Duterte tila inaasahan na, no ho? Even the past few months, parang anticipated na talaga ito. Kumbaga, papaano ho naghanda ang inyo pong team dito sa pagsapit ng oras na eto na naman, impeachment case na naman at na-file na ho yan against the Vice President, Attorney Poa? Opo, salamat po sa tanong ninyo. Bombo Dennis, as you remember last year, no, meron ng naging impeachment complaint na in fact na-transmit na nga sa Senate yung articles of impeachment. So, matagal na tayong naghahanda para dito. Kahit na meron tayong inihain na petisyon sa Supreme Court, ay naghahatuloy-tuloy pa rin naman ang paghahanda natin. At hindi nagbago yun dahil nga, sabi ko nga sa inyo, matagal na nating na-anticipate na kung manalo man tayo dun sa Supreme Court, ay sigurado namang magkakaroon pa ng another round of impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Kaya masasabi naman natin na hindi tayo tumigil, no, makipag-meet bilang parte sa defense team sa ating mga kasamang abogado at tuloy-tuloy lang po yung preparasyon natin, kaya hindi naman po naputol yun. Okay, we're just curious of course, no? Kung haharap ba talaga si Vice President Sara dito ho sa pagdinig dyan sa Kamara, kung sakasakali na ipapatawag. At ano ho ba yung katotohanan dahil iba-iba na ho kasi yung lumalabas even sa publication sa internet and everywhere, no? Yung sinasabi na willing daw ang panig ho ni Vice President to discuss itong issue ng pangalang Mary Grace Piatos. Ano ho ba ito talaga yung nabanggit ho ninyo? Kayo ho yung kinukot sa ilang mga pahayag, pero ano ba ang katotohanan ho hinggil doon sa inyong statement? Opo. Well, totoo naman po na sinabi natin na handa nating harapin lahat ng aligasyon. Kasama na dyan yung mga haka-haka tungkol sa fund misuse, no, pagdating sa confidential funds. Pero mukhang kung babasahin niyo yung mga articles na lumabas, mukhang na-sensationalize yung headlines, no? Sinasabi nila na paglalabas tayo ng tao na si Mary Grace Piatos, etc. na wala namang koneksyon doon sa sinabi natin, doon sa kino-quote sa atin sa article. Makikita naman natin na wala tayong nasabing ganun. So, hindi ko po alam kung ano yung motibo sa likod ng mga yan. I think, well, I'd like to think, and give the benefit of the doubt na nangyayari yan. At ayoko namang anuhin ang ating mga kasamahan sa media. Pero ang nasabi lang po natin ay talagang handang sagutin ang mga paratang, no, laban sa kanya, kasama confidential fund, kasama na rin kung yung iba-iba pang mga aligasyon na nasa complaints. Para lang po malinawan ng ating kababayan at wag malinlang sa mga umiikot na parang tila by clickbait na headlines, ano. Okay, bago ko ho ituloy yung iba pang punto na nais ko pong itanong, bibigyan lang ko muna ang akin pong katandem, si Bombo Jaira, para sa ilang katanungan din. Attorney, maidagdag ko lang, mayroon po bang indikasyon na politically motivated itong timing ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Well, as you know, ang impeachment naman talaga ay both political and legal, kaya nga sui generis yan, no? So, but sa atin naman sa legal team, hindi na po namin iniisip ang motivation behind it. I guess, parati kong sinasabi, nagmamasid naman ang taong bayan, nakikita naman natin ang mga pangyayari. So, iwan na lang natin po sa taong bayan yung pag-iisip kung ito ay politically motivated in terms of timing, etc. Ang focus lang po ng legal team is really to present a solid defense for the Vice President kung sakali man, no, na talagang magtuloy-tuloy itong impeachment. Kasi yung pagiging politically motivated or not, wala naman po yan sa motivasyon. Ang kailangan talaga dito ay masagot ang mga aligasyon. At yan ang focus ng legal team.
And without going into details, Attorney, at this early, may mga pulong na rin po ba kayo with the Vice President, knowing na namalagi po siya ng ilang panahon sa The Hague to visit her father na si former President Rodrigo Duterte? Opo, meron naman po at hindi naman din po napuputol ang communication natin with the Vice President. As you know, she's very hands-on with everything she does, no? Kasama na itong mga legal issues na kinakaharap niya at halos araw-araw naman kausap natin ng Vice Presidente. With technology nowadays, hindi naman kailangan na mag-in-person parate. So, madali naman po ang nagiging communication o very open naman ang communication lines natin. And matagal na rin pong nabuo ang legal team, no? At matagal na rin niyang nasabi ang mga kailangan niyang sabihin sa legal team. So, hindi naman kailangan na araw-araw pa kaming magpulong. I think kaya din matagal nang nabuo yung legal team para dire-diretso na yung trabaho on the legal side at siya naman ay hindi naman naantala ang trabaho niya bilang Vice Presidente kahit na may mga ganito siyang kinakaharap. Thank you so much, Attorney Bombo Dennis. Okay. Dako naman po ako dun sa isa pang punto, no? Dahil marami hong mga political analyst ang nagsasabi na iba yung bigat ng atake ngayon kung ihahambing ho dun sa nakaraang taon. Bilang Defense Counsel, ano po ang inyong masasabi as to compare to separate impeachment charges? Well, as to the complaint, no, hindi ko po kasi masyado, if I want to clarify kung ano yung ibig sabihin niyo po dun sa iba yung atake. But aside from when you look at the impeachment complaints, very similar naman po yung impeachment complaints doon sa yung mga aligasyon na nakasaad doon sa final nila last year. Maaring may mga nadagdag katulad nung affidavit nga po nung nagngangalang Ramil Madriaga and maybe other things. Pero hindi naman po siya ganun ka-iba kung kukumparahin natin dun sa impeachment complaint that was pushed last year. So sa amin naman po, hindi namin tinitingnan na iba yan. Para sa amin, tama naman yung nagiging preparasyon namin at tuloy-tuloy pa rin po tayo to fine-tune and tweak kung ano man yung mga defenses na ilalabas natin. With that, maraming salamat po, Attorney Powa, sa pagtugon ng amin mga katanungan ngayong umagang ito. Attorney. Thank you po, Bombo Dennis at Bombo Jaira. At maraming salamat sa pagkakataon para marinig din yung side ng defense. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isa sa mga abogado nitong si Vice President Sara Duterte, lalo na sa usapin ng impeachment, si Attorney Michael Powa, mga kabombo. Siya ho ay dati ring bahagi ng Department of Education nung si Vice President pa ang umaakto bilang kalihim ng naturang ahensya. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.